AY831AY. Sinasabi mo ba na ang damit na isinusuot ni Gerald ay nagkakahalaga rin? Hindi makapaniwalang tanong ni Rose. Imposible. Ito ay ganap na imposible. Alam na natin ang tungkol sa kanyang ama, ang katayuan ni Dylan Crawford mula pa noon. Tulad ng impyerno, ang kanilang pamilya ay mayaman. Ang pinakamalamang na paliwanag ay nanalo si Gerald sa loto. Dapat na hinaipa niya ngayon ang lahat ng cash na ito. Sabi ni Rose, tila na parang ang $1,000,000 na ginastos ni Gerald ay talagang nag-iwan ng malaking epekto sa kanila. Ngayon na ang panganay na tiyahin at ang iba pa ay wala na. Bumalik tayo sa shop at humingi ng refund para sa membership card. Na ito, napakamahal, napakaraming pera doon. Hindi mo ba akalaing sayang ang iwan lahat doon? Panipi, hindi na kailangan iyon, Bea. Ito ay ₱1,000,000 pera. Paano mo lang ito pinipilyo na parang wala? Gayon din, bakit ang dami mong pera? Panipi, tila medyo kinilabutan si Bea. Natawa si Gerald habang binaril ang isang tingin kay Bea na nasa likuran ng gulong. Pagkatapos nito, sinabi niya, may sasabihin ako sa iyo, isang bagay na hindi mo pa masasabi sa iba pa. Kasama rin dito ang panglimang tita. Panipi, ano ito? Tanong ni Bea. Ako ay talagang isang mayamang tagapagmana at ako ang uri ng mayamang tagapagmana na mayroong walang limitasyong halaga ng pera na gugugol. Sagot ni Gerald na may sabik ng ngiti sa labi. Hahaha, hindi inaasahan, biglang tumawa ng malakas si Bea. Oh sige. Mayamang tagapagmana, kung mayroon kang ganoong karaming pera, mangyaring payagan ng iyong mapagpakumbabang pinsan na tulungan kang gumastos ng ilan sa cash na iyon. Halatang inakala ni Bea na hinihila lang ni Gerald ang kanyang paa. Ubo, maaari kang pumili upang maniwala sa akin o hindi. Panipi. Sagot ni Gerald matapos malinis ang lalamunan. Nga pala, anong regalo ang pinaplano mong ibigay kay Lola para sa kanyang kaarawan bukas? Tanong ni Bea, hindi ko rin alam kung ano ang ibibigay sa kanya. Isa sa isip ko, bukas. Panipi, ang kapaligiran sa mansyon ng pamilya Yaleman ay lubos na buhay. Ika-8 taong kaarawan ni Lady Yaleman ngayon. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, ang kanyang ika-10 at 8 kaarawan na pagdiriwang ay higit na mas malaki at mas maraming mga buhay na buhay. Hindi lamang lahat ng mga miyembro ng pamilya Yaleman ay naruroon, maraming mga kilalang panauhin na naimbitahan din dito upang ipagdiwang ang kaarawan ni Lady Yaleman. Ang bawat regalo mula sa mga kilalang panauhin ay dapat na may tala sa papel ng malinaw at muling suriin. Talagang hindi ka dapat maging pabaya tungkol dito. Dapat mayroong maraming mga kilalang panauhin na naruroon sa taong ito at ang pag-aayos ng pagraranggo ay dapat tretuhin ng may matinding pagkaseryoso. Panipi, si Lady Yaleman ay nakasuot ng isang pulang maligayang robe. Kaninang madaling araw habang itinuturo niya sa mayordoma. Umupo si Lady Yaleman pagkatapos nito, nang makatanggap ng isang senadoryas mula sa kanilang mga magulang. Ang nakababatang henerasyon ng pamilya ay nagsimulang lumapit upang mag-alok ng kanilang mga regalo kay Lady Yaleman. Lola, ito ang jade bracelet na binili ko para sa iyo. Tingnan ito at tingnan kung gusto mo ito. Panipi, isang batang babae ang lumapit na may matamis na ngiti sa labi. Gusto ko ito. Sobrang gusto ko yun. Isang piraso ng nephrite. Jade, isang mabuting bata ka. Panipi, masayang ngumiti si Lady Yaleman. Hawak niya ang mga kamay ng dalaga sa buong maikling palitan nila. Oh, Bea, karating lang kayong dalawa, ipinagpalagay ko. Panipi, dumating na si Bea kasama si Gerald. Nasagasaan nila si Yura at ang ilan pa. Bea, anong klaseng regalo ang binili mo para kay Lola ngayong taon? Huwag sabihin sa akin na binibigyan mo siya ng isa pang pagbuburda na ginawa mo muli ang iyong sarili tulad ng ginawa mo noong nakaraang taon. Hahaha, panipi, si Yura at ang iba pa ay nagsimulang kumalabog. Ang tawa ni Yura ang pinakamalinaw at pinakamalakas. Matapos siyang nasiyahan sa pagkutsa kay Bea, binaril niya ang isang malamig, galit na paningin kay Gerald. Hindi ko inaasahan na dadalo ka rin sa piging ng kaarawan ni Lola. Hahaha, to think na dumating ka ng walang dala. Sambit ni Yura, habang tumatawa.
Pagkatapos nito, bulong niya sa tainga ni Gerald, binabalaan kita. Dapat mong ihinto ang pag-iisip tungkol sa pagtula ng iyong mga kamay sa mga pag-aari ng pamilya Yeoman. Huwag hayaan akong mahuli ka na sinusubukan mong ilagay ang anumang kakaibang mga saloobin sa ulo ng matandang babaeng iyon. Panipi, tahimik na pinakinggan ni Gerald ang mga mapanuksong salita ni Yura, ni hindi man lang siya nag-abalang tumingin sa kanya ngunit sa halip, ipinakita niya ang isang mabait na ngiti kay Bea. Halika, pumasok na tayo ngayon, sabi niya sa kanya. Tumuloy sila sa daan patungo kay Lola. Galit na galit si Yura na ang mga kamao ay mahigpit na nakakako. Dahil sa galit, country bumpkin, hindi kita bibitaw ng ganoong kadali. Panipi, naiinis na naisip ni Yura sa sarili. Dahil sa mga nagdaang hinaing, hindi pa nagustuhan ni Yura si Gerald. Sa kabila ng pagiging matapat at disente ng mukha ng burol, na iyon, ang bastardo na iyon ay patuloy na nakawin ng limelight. Mula kay Yura noong nasa bar sila kagabi, hindi alam ni Yura kung ano ang sinabi ni Gerald kay Brandon sa huli na napunta sa ulo niya ay nabangga ni Brandon sa harap ng lahat ng kanyang mga pinsan. Kabanata 832, ganap na sinisi ni Yura si Gerald. Ang bagay na pinakaasar sa kanya ay nang sa wakas ay makahanap siya ng isang diyosa na interesado siya, kinailangan ni Gerald na magpasok at i-turn up ang kanyang pagkakataong lumiwanag. Tingnan mo, Lola, ito ang aking regalo sa kaarawan sa iyo. Panipi, ang nakababatang henerasyon ng pamilya ay nagtatanghal pa rin ng kanilang mga regalo sa pangunahing talahanayan ng kaarawan ng kaarawan. Si Lady Yeoman ay nakangisi mula sa tainga, hindi niya maitago ang kaligayahan na nararamdaman niya ngayon. Oh, hindi ba yun si Bea? Bakit ang tagal mo? Nakalimutan mo na, ba nakaarawan ng iyong lola ngayon? Panipi, sa lakad sina Bea at Gerald. Nakasuot ng tusong ngisi si Rose habang nagsasalita. Paano ko makakalimutan ang kaarawan ng lola? Pinakamatanda, tita, sobra ka. Gumanti agad si Bea. Hahaha, tingnan natin kung anong uri ng Reg Along pambata ang inihanda ni Bea para sa lola ngayong taon. Panipi, maraming mga batang babae nang sabay-sabay. Kitang-kita ang inis ni Bea nang marinig ang sinabi ng mga batang babae tungkol sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang nakasisiglang ngiti kay Bea habang sumulyap sa regalo na hawak niya. Alam niyang matutuwa ang kanyang ina kung tatanggapin niya ang Reg Along ito. Bea, bilusan mo at ipakita sa lola mo ang Reg Along na kuha mo para sa kanya, sabi ni Catherine. Sige, Lola, ito ang regalo sa kaarawan na inihanda ko para sa iyo sa taong ito. Ito ay isang bracelet na Dragon Jade. Panipi, sambit ni Bea habang binubuksan niya ng mabuti ang kahon. Dragon Jade bracelet. Saglit na natigilan si Lady Yeoman. Bumaba ang tingin niya sa regalo at napagtanto, tulad nga ng sinabi niya, isang Dragon Jade bracelet. Sa katunayan, bumili na si Gerald ng isang Dragon Jade bracelet para kay Gia bago ito at nagkakahalaga ito ng $15,000. Siyempre, hindi tulad ni Lady Yeoman na hindi kayang bayaran ang isang maliit na regalo, ngunit alam niya na hindi maganda ang ginagawa ng pamilya ni Bea sa nakaraang ilang taon. Ito ay bahagi ng dahilan kung bakit hindi nila kayang bigyan siya ng anumang disenteng mga regalo noon. Gayunpaman, ang katotohanang handa si Bea na bigyan siya ng isang bracelet na Dragon Jade na nagkakahalaga ng higit sa $15,000 na natural na nagpatunay sa kabanalan ng Bea sa kanya. Sige, medyo maganda, nakangiting sabi ni Lady Yeoman. Ang bracelet ng Dragon Jade ay ganap na nagwagi sa puso ni Lady Yeoman, at ang kanyang reaksyon ay ganap na naiiba mula sa ipinakita sa kanya ng Nephrite Jade bracelet mula kanina pa. Agad na naging asim ang ekspresyon ng pangalawang tiya at pinsan ni Gerald. Bea, nabalitaan ko na nagtatrabaho ka bilang isang intern sa proyekto ng pangkat ng grupo sa loob ng ilang buwan ngayon. Bumantong hininga, lahat kayo ay lumaki sa isang iglap. Kung gumanap ka ng maayos, tuturuan ka ng lola ng paraan ng kalakal. At baka kung gayon, mapamunuan mo ang isang mas malaking kagawaran ng mag-isa, sabi ni Lady Yeoman. Salamat, Lola. Tuwang-tuwa si Bea nang marinig ang sinabi ng lola. Natuwa si
Catherine na marinig din ang mga salitang iyon. Lola, paano ka makakasiguro na ito ay isang tunay na bracelet ng Dragon Jade? Pagkatapos ng lahat, maraming mga knock-off sa merkado. Pang-iinis ni Yer habang papalapit sa kanila. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bea. Ganon din ang nangyari kay Catherine, na sa wakas ay nagpas siyang manindigan para sa kanyang anak na babae. Yer, ano ang pinagsasabi mo? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang bracelet na ito ay isang bagay na ibinigay sa akin ng aking ina, at ngayon ay ipinasa kay Bea. Imposibleng knock-off ito. Panipi. Nagsasabi ng totoo si Catherine. Talagang napasok niya ang lahat sa oras na ito. Lola, natutunan ko ang ilang mga pangunahing diskarte sa pagkakakilanlan noong nag-aaral ako sa ibang bansa. Bakit hindi mo ako payagan na tingnan ito? Sabi ni Yer. Ang mga salita ni Yer ay nag-aalinlangan sa puso ni Lady Yeoman, na mabilis na nahalata sa kanyang mukha. Kung sa bagay, kilalang kilala niya ang manugang, si Catherine. Kung talagang ito ay isang napakahalagang item, bakit handa si Catherine na ibigay ito sa kanya bilang regalo sa kaarawan? Inabot ni Lady Yeoman ang Dragon Jade bracelet kay Yer. Oh, kao, walang duda tungkol dito. Keke, panipi, umiling si Yer na may isang sulyap lamang sa pulse ears. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo tungkol kay Yer. Ano, ang alam mo? Nag-aalalang sagot ni Catherine. Hahaha. Panglimang tita, bakit parang nababahala ka? Sige, keep ako. Kung sasabihin mong tunay ito, ituturing lamang namin. Ito tulad ng tulad. Panipi, ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng bracelet ng jade kay Catherine. Gayunpaman, bago ito makuha ng mahirap na si Catherine, sinasadya niya ang pinakawalan. Clink! Sa isang malutong na tunog, ang bracelet ng jade ay nabasag sa 1,000,000 piraso sa malamig na matitigas na lupa. Kabanata 833. Ang aking jade bracelet. Ang jade bracelet ay nabasag sa 1,000,000 piraso. Nanlaki ang mga mata ni Catherine mula sa pagkabigla. Natulala din si Bea sa nagawa lang ni Yer. Ang jade bracelet na ito ang pinakamahalagang kayamanan sa kanilang pamilya. Ibinigay ng kanyang lola ang bracelet na ito ng jade sa kanyang ina. Bago ito ipinamana kay Bea. Ang dahilan kung bakit handa si Catherine na bitawan ang pulse ears bilang isang regalo para kay Lady Yeoman ay medyo simple. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang nakahiga sa kama sa isang halaman at wala ng pag-asa para sa kanya. Inaasahan niya na ang kanyang anak na babae ay maaaring patunayan ang kanyang sarili at makakuha ng pagkilala mula sa pamilyang Yeoman balang araw sa hinaharap. Hanggat nasiyahan si Lady Yeoman, makakasulong si Bea, kung hindi man, kung pinayagan si Rose na magkaroon ng ganap na kontrol sa kumpanya sa hinaharap, kung gayon ang lahat ng pag-asa ay talagang mawawala para kay Bea at sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ang huling balwarte ng pag-asa na ito ay nawasak sa malamig na matitigas na lupa. Malinaw na nagawa ito ni Yer. Ibalik mo sa akin ang aking braso na jade. Nais kong bayaran mo ako para sa aking jade bracelet. Panipi, ang mga mata ni Catherine ay pula at nabulag ng galit habang siya ay sumugod at sinunggaban ng malakas si Yer sa kwelyo. Ang lahat sa piging ng kaarawan ay tumigil sa kanilang ginagawa at nakatingin sa pinagmulan ng kaguluhan. Itigil mo yan. Alam mo pa ba kung paano kumilos ang sarili mo? Panipi. Galit na sigaw ni Lady Yeoman sa kanilang dalawa. Siya ay isang babae na nagmamalasakit sa kanyang hitsura sa publiko pagkatapos ng lahat. Sinadya itong gawin ni Yer. Sinadya niyang basagin ang aking bracelet ng Dragon Jade. Reklamo ni Catherine sa isang nababagabag na tono. Oh, ito ay isang malaswang pulse ears lamang. Pagkakataon ay, maaari itong maging isang pekeng. Kaya paano kung ito ay isang tunay na bracelet ng Dragon Jade? Panipi, hindi ka ba masyadong matanda upang makipag-away sa sarili mong junior? Wala ka bang kahihiyan? Panipi, pangalawang si tita ang samubo. Kaarawan ni nanay ngayon narito, sinusubukan mong magsimula ng away. Gaano ka mapigil? Hindi mo ba kayang ugaliin ang sarili mo? Panipi, o sige, tama na. Wala lang ito kundi isang jade bracelet. Wala na.
tayong magagawa ngayon, dahil nasira na ito. Masyado na akong matanda na magsuot ng ganoong bagay pa rin. Ang sinabi ni Rose ay hindi eksaktong mali. Kailangan mo ba talagang ilabas ang galit mo kay Yer ng ganito? Casual na sinabi ni Lady Yeoman. Nanlalabo ang paningin ni Catherine mula sa luha na bumubuhos sa kanyang mga mata. Napansin ni Gerald kung gaano kampi ang kanyang lola kahit na malinaw na mali si Yer dito. Nabili din niya ang isang katulad na bracelet ng Dragon Jade dati rin, kaya't alam niya na ang pulse heiress ni Catherine ay sa katunayan ay hindi lamang isang knock-off. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Yer ang ginawa niya ay sa takot na makuha ni Bea ang pagmamahal at pagmamahal ng kanyang lola. Hindi nagtagal bago ang lahat ay inilipat ang kanilang pansin kay Gerald. Gerald, nakikita kong wala ka sa iyo. Dumating ka ba talaga nang walang dala sa salusalo? Panipi, tanong ni Rose na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tama iyan. Sa buong pamilyang Yeoman, si Rose ang pinaka kinamuhian ng pamilya ng kanyang ikalimang lalaki na sinundan ng kanyang ikaapat na bayaw. Gayunpaman, ang isang bagong tao ay sumikat sa tuktok ng kanyang listahan na pinakakinamumuhian, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Gerald. Ito ay sa ilaw ng lahat ng nangyari kahapon. Kapatid na babae, baka tama ka. Hulaan ko siya ay masyadong nasira upang kahit kayang magbigay ng isang regalo para sa Lady Yeoman sa puntong ito. Haha, pangalawang tita din ang nagsabi. Noon napansin ng Lady Yeoman na walang laman ang mga kamay ni Gerald, kaya nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Kalimutan mo na, hindi ko na rin kailangan ang regalo niya. Panipi, walang pakialam na sagot ni Lady Yeoman. Nanatiling tahimik si Gerald at wala naman siyang sinabi. Ma, sa palagay ko kailangan mong pagsabihan si Bea at iwasto ang mga daan. Patuloy siyang naaanod habang nagtatrabaho. Ang hulaan ko ay narito lang siya upang sayangin ang lahat ng pera ng mana. Hindi namin ito dapat pahintulutan na magpatuloy pa. Panipi, patuloy na sabi ni Rose. Mabilis na binaril ni Catherine si Rose, ano ang ibig mong sabihin? Doon, kailan nagtrabaho ng husto si Bea para sa aming grupo? Panipi, lahat kayo dapat ay tumigil na lamang sa pagtatalo ngayon. Hindi ko alam kung alin sa inyo ang nagsasabi ng totoo ngunit ang mga karapat-dapat lamang ang tatanggap ng anumang uri ng gantimpala. Bea, titignan kita mula ngayon. Kung nabigo kang matugunan ang aking mga inaasahan, huwag sisihin ang lola para sa pagiging walang puso pagdating ng araw. Binalaan si Lady Yeoman. Hahaha, lola, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Kung sinabi ng aking panganay na tiyahin na nagsasabi siya ng totoo. Gayon nga, hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya babalik muna ako. Mag-enjoy ka agad sa piging. Panipi, sagot ni Bea na pula, namumulang mga mata. Tumayo si Bea at umalis kaagad pagkatapos sabihin iyon. Bea, panipi, hinabol ni Catherine ang kanyang anak na babae. Nakasimangot si Gerald. Tila na hindi ito ang unang pagkakataon na si Rose at ang kanyang anak, na target ni Yer si Bea at ang kanyang ina. Nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Bea, si Gerald ay nakatag din kasama ni Catherine sa likuran. Kita mo, nanay, kung si Bea ay maaaring kumilos ng ganito sa harap mo, hindi ganoon kahirap isipin kung paano siya madalas kumilos sa harap ko sa lugar ng trabaho. Panipi, AY834AY. Sabi ni Rose. Maaari siyang umalis kung nais niya. Wala sa paningin, wala sa isip. Malamig na tugon ni Lady Yeoman. Pagkatapos ay tumalikod siya upang tingnan ang pinangyarihan ng piging. Ano ang nangyayari? Maraming mga kilalang panauhin sa akin. Kaarawan sa kaarawan noong nakaraang taon sa oras na ito. Saan napunta ang lahat sa taong ito? Panipi, biglang napagtanto ni Lady Yeoman na may mali. Sumagot si Yuma, parang kakaiba. Bakit kakaunti ang mga bisita dito ngayon? Ibig kong sabihin, hindi ko ba sila personal na inimbitahan dito sa piging? Panipi, sa mukha ni Lady Yeoman ay isang maasim na ekspresyon. Sumenyas siya para sa kanyang mayordoma na si Sheldon na sumulong. Tinanong niya siya tungkol sa mababang rate ng turnout para sa
Mga panauhing espesyal na inanyayahan nila sa kaganapan. Sumagot si Sheldon, Lady Yeoman, humihingi ako ng tawad ngunit. Wala rin akong ideya kung bakit ito nangyayari. Marami sa mga kilalang panauhin at kasosyo na inimbitahan namin ang biglang tumawag upang sabihin na may nangyari at hindi na nila ito makarating dito. Pasimpleng hiniling nila sa akin na batiin ka sa kanilang ngalan. Tulad ng ngayon, mayroong higit sa 30 mga chairman ng iba't ibang mga kumpanya na nagring sa amin upang ipaalam sa amin ang tungkol sa kanilang hindi pagdalo. Panipi, ano? Galit na sumabog si Lady Yeoman, Naiintindihan ko na. Ngayon, dapat ay pinlano nila ito ng sama-sama. Mukhang talagang bumabagsak ang aming pamilya ngayon. Kung ito ay ilang dekada na ang nakakalipas, ang lugar na ito ay maipapasok sa labi kahit kailan nag-host ang pamilya Yeoman ng isang kaganapan. Ngunit, ngayon, ang mga tao ay hindi man nag-abala na dumalo sa kaganapan kahit na pagkatapos na personal na kaming nagpadala sa kanila ng isang paanyaya. Panipi, si Yuma at ang natitira ay nanatiling tahimik. Yuma, nakuha mo na ba ang proyekto na hiningi kong ibid mo? Oh, bumalik kaming walang dala, tanong ni Lady Yeoman. Ang aming paglilipat ng puhunan ay isang pangunahing problema. Sa ngayon, nanay, ginagawa ko na ito ng mas mabilis hanggat maaari. Makakakuha ako ng isang solusyon para sa isyu ng supply chain bago magtapos bukas. Pagkatapos nito, susubukan kong makuha ang aming mga kamay sa isang kapaki-pakinabang na proyekto. Sagot ni Yuma, mahal na Diyos, ang aming tahanan ay wala ng pakiramdam ng isang maayos na tahanan, at ang parehong nangyayari sa aming madugong negosyo. Talaga bang mahuhulog tayo sa likod ng Long at Quarrington na pamilya tulad nito? Napanglaw na sabi ni Lady Yeoman. Bigla, ang mayordoma ay biglang sumugod sa mansyon mula sa pangunahing pasukan. Ma'am, panipi, ano ang nangyayari, Sheldon? Tanong ni Lady Yeoman. Ikaw, dapat kang magmadali at lumabas upang tingnan. May isang kamboy sa labas na may mga regalo para sa iyo. Panipi, sambit ni Sheldon at mukhang kabado siya. Ha! Nagulat si Lady Yeoman. Si Sheldon ay hindi kailanman magiging reaksyon sa isang labis na paraan kung sila ay ordinaryong regalo mula sa ordinaryong panauhin. Kaya, sino ang maaaring ito? Saglit na, natigilan si Lady Yeoman. Kaya't bumangon siya mula sa kinauupuan niya at sinundan si Sheldon palabas ng bahay. Si Yuma, Rose, at ang iba ay sumunod din sa likuran nila dahil sa pag-usisa. Nang tuluyan na silang makalabas sa mansion, nakita nila ang higit sa 100 Rolls-Royce Phantom sa labas ng pintuan. Ang mga sasakyang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $3 milyong sa isang pop. Isang pangkat ng mga tanod na nakasuot ng itim ang nakatayo sa pila. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na isang kahon ng regalo sa kanilang mga kamay. Ginoo, ang Crawford mula sa pamilya Crawford ay nagpapadala ng mga reg-along ito sa iyo, Lady Yeoman. Ang pamilya Crawford ay bumabati sa iyo ng isang napakasayang kaarawan. Panipi, sa wakas ay nagsalita ang pinuno ng mga tanod. Si Lady Yeoman at ang iba pa ay natigilan at nawala sa mga salita. Ang isang pagtatanghal ng mga regalo ay hindi maaaring makakuha ng anumang fancier kaysa dito. Pagkalipas ng segundo, binuksan ng unang tanod ang regalo box sa kanyang mga kamay. 1,000 taong gulang na ginseng. Ano? 1,000 taong gulang na ginseng. Panipi, nagulat ang lahat. Isang sinaunang puting marmol na palayok. Ano? Kitang-kita ang ginang ni Lady Yeoman sa mga reg-along nakita. Si Yuma at Rose naman ay nakakalunok lamang ng kinakabahan. Isang tunay na pagpipinta ni Henry Matisse. Ang pangatlong kahon ng regalo ay ang susunod na bubuksan. Isang tunay na pagpipinta ni Henry Matisse. Ang bawat isa ay nag-ipon sa paligid ng mga mayordoma. Ginoo, Crawford mula sa pamilya Crawford. Sino siya, paano siya naging mapagbigay at labis? Panipi, Kabanata 835. Marami pa ring mga hindi nabuksan na kahon ng regalo. Ginawa nito ang bawat isa sa pamilya Yeoman, kabilang ang mismong si Lady Yeoman, na napaka-bedazzled. Hindi ito magiging isang pagmamalabas upang ilarawan ang bawat isa sa mga reg-along ito bilang isang bihirang kayamanan.
Ang bawat solong regalo ay may kani-kanilang kwentong sasabihin. At lahat ay may hindi kapani-paniwalang mayamang kasaysayan. Lahat sila ay simpleng napakahalaga. Napuno ng tuwa si Lady Yeoman. Sa hinog na pagtanda ng 80, malinaw na siya ay nasa paligid ng medyo matagal, ngunit hindi sa kanyang buhay ay nakasaksi siya ng gayong dakilang eksena noon. Lady Yeoman, ito ang listahan ng mga regalo na ipinakita ngayon. Mangyaring tingnan ito, panipi. Ang binata na namumuno sa tropa ng mga mayordomo ay nagbigay ng isang listahan kay Lady Yeoman sa isang magalang na pamamaraan. Hindi kailangan iyon. Hindi ko na kailangan tingnan pa ito. Mangyaring pasalamatan si G. Crawford para sa lahat ng Reg Along. Ito, gayunpaman, dapat mong sabihin sa kanya na ang mga Reg Along. Ito ay talagang napakamahal. Sa pamamagitan ng paraan, sa palagay ko hindi ko pa nakilala ang G. Crawford na pinag-uusapan mo dati. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang iyong Panginoon? Panipi, nakangiting tanong ni Lady Yeoman. Ang malamig na kapaligiran na bumalot sa tanawin ay natunaw sa isang iglap. Lady Yeoman, kung walang iba, aalis na kami ngayon. Ngayon, kung patawarin mo kami, panipi. Malinaw na sinabi sa mga taong ito na panatilihing tinatakan ang kanilang mga bibig. Bakit hindi ka tumigil sa pag-inom? Tanong ni Lady Yeoman. Pinahahalagahan ko ang iyong mapagbigay na alok, ngunit hindi ko talaga magawa. Pasensya na. Kaagad na nagpaalam ang binata sa kanila. Ang natitirang mga kasamahan ay umakyat sakay ng mga kotse at umalis agad. Diyos, maaari ba itong maging mas luho kaysa doon? Ang mga tanod at entourage ay ang lahat ay napakakalmado at may disiplina. Sino nga ba ang mga Crawfords at anong uri ng pamilya? Sila, panipi. Ang mga miyembro ng pamilya Yeoman ay gulat na gulat. Ma, G. Crawford mula sa pamilya Crawford. Sa tingin ko hindi pa natin siya nakilala dati. Bakit nila kami binibigyan ng mga mamahaling regalo? Isang magaspang na tansya ang naglalagay ng mga Reg Along ito sa halos $150 milyong. Panipi, tuwang-tuwa si Yuma na nanginginig ang kanyang mga kamay ng hindi mapigilan. Oo, sigurado sila bilang impyerno na mukhang nagkakahalaga ng ganyan kalaki. Si G. Crawford mula sa pamilya Crawford, isang tunay na mapagbigay ay hindi siya. Ngunit hindi ba kakaiba na hindi pa natin sila nakilala dati? Napakatagal ko nang nakapaligid ngunit hindi ko pa naririnig ang ganoong pamilya dati. Siguro isa sila sa mga kaklase ng junior. Panipi, hindi makapaniwalang sinabi ni Lady Yeoman. Nagulat, lahat ng mga junior ay nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Kahit na ang pinakamagaling sa mga kamag-aral ay hindi kailanman handang magpakita ng mga regalo sa kaarawan na nagkakahalaga ng higit sa $150 milyong. Ang sinabi ni Lady Yeoman ay simpleng tunog na medyo masyadong malayo. Ma, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Kung handa silang magbigay ng mga labis na Reg Along regalo, iyo ang mga ito. Ano man ang mangyari, kung ibebenta mo ang alinman sa mga item na ito, walang alinlangan na malulutas mo ang krisis sa pananalapi na kinakaharap ng aming pamilya ngayon. Panipi, ani Rose na may isang ningning sa kanyang mga mata. Manahimik ka. Itigil ang pagdaldal sa gayong kalokohan. Ito ang mga regalo na mapagpasyahan ng pamilya Crawford na ipakita sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kahit na gumawa ng isang labis na mungkahi? Walang pinapayagan na hawakan ang mga ito bago ko matukoy ang totoong pagkakakilanlan ng G. Crawford na ito. Kung may maglakas loob na ipatong ang kanilang mga kamay sa alinman sa mga Reg Along ito, palalayasin ko siya sa labas ng pamilya. Walang mga katanungang tinanong. Sagot ni Lady Yeoman. Sa parehong oras, si Lady Yeoman ay matitig na nakatingin sa Camboy na nagmamaneho papasok sa abot tanaw. Ma, ano ang tinitingnan mo? Sumulong si Yuma at tinanong kung kailan niya napagtanto na hindi niya maaring makuha ang kanyang mga kamay sa anumang mga regalo sa kaarawan ng kanyang ina. Sa ngayon kahit papaano, nakatingin ako sa mga taong nakakalabas ng mga kotse ngayon. Yuma, nakita mo ba kung gaano sanay ang pagsasanay at disiplina ng mga lalaking iyon? Hindi sila ang mga subordinate ng iyong mayamang pamilya na mayaman, sigurado iyon.
Siguro, nagtatrabaho sila para sa isa sa mga nangungunang pamilya sa paligid dito. Panipi, sa madaling salita, kailangan nating malaman ang pagkakakilanlan ng G. Crawford na ito sa lalong madaling panahon upang makipag-ugnay sa kanya at hilingin sa kanya na tulungan kaming makalusot sa pagsubok na ito. Sinabi ni Lady Yaleman sa foresight. Naiintindihan mo, ina. May iba pang posibilidad. Panipi, ang pangalawang tiyahin ay biglang sumabog. Kung ano ang maaaring ito ay. Marahil ay si G. Crawford ay kinagiliwan at interesado sa isa sa mga batang babae sa pamilyang Yaleman. Marahil ay binibigyan niya tayo ng lahat ng mga Reg along ito ngayon bilang nanguna sa kanyang panukala sa kasal sa hinaharap. Panipi, ang pangalawang tiyahin ay nakangiti. Kabilang sa lahat sa kanila, si Isabel, ang anak na babae ng pangalawang tiyahin ay ang pinakamagandang batang babae na may pinakamagaling na ugali. Sinisikap lang niyang sabihin sa iba pa na ang mayaman na si G. Crawford ay malamang na interesado sa kanyang sariling anak na babae. Hahaha, napakaisip mo talaga. Panipi, naging malungkot si Rose kaagad nang marinig ito. Kung sa bagay, ang kanyang anak, si Yer ay dapat na magiging tagapagmana ng pamilya. Aba, kung hindi niya nilalabas ang lahat ng bullcrap na ito upang subukan lamang at makakuha ng mabuting biyaya kasama si Lady Yaleman. Maaari silang magtulungan bilang isang koponan kapag ang sitwasyon ay tumawag para dito. Sa huli, ito ay mga pansariling interes na naghari higit sa lahat. Sa gayon, hindi maiiwasan na magkaiba ang kanilang mga layunin. Kabanata 836. Ngunit may katuturan din ang sinabi niya. Ang isang batang Panginoon mula sa isang nangungunang pamilya ay hindi magiging mahirap sa paggawa ng mga bagay at hindi rin nila gagawin ang kanilang hangarin na idirekta at malinis din. Mayroong isang tunay na posibilidad na si G. Crawford ay talagang nahulog para sa isa sa mga batang babae mula sa pamilyang Yaleman. Panipi, Isabel, nagsimula ka lang magtrabaho kasama ang kumpanya. Kamakailan pagkatapos mag-aral sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Naniniwala akong nakilala mo ang maraming tao at nakilahok sa maraming iba't ibang mga kaganapan at okasyon. Oo. Naaalala mo bang nakasalamuha mo ang anumang napakalakas at mabigat na mga batang Panginoon? Panipi, tanong ni Lady Yaleman. Kung sa bagay, perpektong nalalaman niya kung gaano siya kaakit-akit kay Isabel. Si Bea ay kaparehas ng kanyang kagandahan ngunit bihira siyang napakita sa mga mas dakilang kaganapan at sa labas ng mundo kumpara kay Isabel. Tumagal sandali si Isabel upang pag-isipan ang kanyang karanasan. Bago siya sumagot, sa palagay ko, Lola. Kaya, kung iyon ang kaso, pagkatapos ay bibilanggan namin ito bilang isang pagpapala para sa pamilyang Yaleman. Isabel, kung may nais man o kailangan sa hinaharap, huwag mag-atubiling tanungin ito para kay Lola. Sinabi ni Lady Yaleman. Salamat, Lola. Excited na sagot ni Isabel. Ang mga salitang ito ay inilarawan ng posibilidad na si Isabel ay makakakuha ng isang mataas na posisyon para sa kanyang sarili sa kumpanya. Hawak ni Lola ang kamay ni Isabel nang bumalik sila sa mansyon. Sa oras na ito biglang nakatanggap ng tawag sa telepono si Yuma. Anong sinabi mo? Maaari mo ulit-ulitin ang iyong sarili. Panipi, nagbago agad ang ekspresyon ng mukha ni Yuma. Matapos ang pagbitay, tila ang lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa mukha ni Yuma kaagad. Si Yuma ay medyo naguluhan at nasa estado siya ng lubos na pagkakatulala sa paglapit niya kay Lady Yaleman. Ano ang mali? May nangyari sa kumpanya. Anong nangyari? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lady Yaleman. Kinakabahan si Yuma at sinabing, sa nagdaang 2 araw, ang supply chain ng kumpanya ay nasa ilalim ng pilit, kaya't sinunod ko ang aking karaniwang pamamaraan ng pag-apply para sa isang pautang sa bangko. Tumawag lang ang aking nasasakupan upang sabihin na may mali sa utang. Tinanggihan na lang ng bangko ang aming aplikasyon sa pagpapautang. Panipi, talagang hindi inaasahan ni Lady Yaleman na magiging mabilis ang mga bagay sa timog. Ano ang ginamit mo bilang collateral? Tanong ni Lady Yaleman. Inilagay ko ang mayroon ng lupa na gagamitin ng pamilya Yaleman para sa aming proyekto.
Palagi kong nagawa ang parehong bagay at laging magtatapos ito sa tagumpay. Ngunit ipinaalam lamang sa amin ng bangko na hindi na nila ilalabas sa amin ang lupa. Sinubukan naming makipag-ayos ngunit wala nang sumusulong. Panipi, dapat ang Long pamilya. Dapat itong maging ang Long pamilya. Panipi, sambit ni Yuma na namumutla ang mukha. Lumabas, ang tagapag-alaga na sinalaigan ni Yuma ay ang Long pamilya. Upang maging eksakto, ito ay isa sa mas matandang miyembro ng pamilya na personal na lumapit sa kanya upang pag-usapan ang tungkol sa utang. Siya ay ganap na hindi namamalayan sa katotohanan na siya ay lumakad mismo sa isang bitag na kanilang itatakda para lamang sa kanya. Interesado din sila sa piraso ng lupa na iyon. Ang pagsasakatuparan ni Yuma ay dumating ng huli na. Galit na galit si Lady Yeoman kaya sinampal niya ng masama si Yuma sa mukha nito. Ang Long pamilya ay palaging isang matagal ng karibal ng pamilyang Yeoman. Gayunman, nabulag si Yuma ng kanyang pagnanasa sa pera na handa niyang ligawan ang peligro na makipagtulungan sa kanyang mga kaaway. Isinasaalang-alang kung gaano kalakas at maimpluwensyahan ang Long pamilya, nagawang manipulahin nila ang pagpipilian ng bangko gamit ang isang iglap lamang ng kanilang daliri. Ikaw, sinusubukan mo ba akong asarin hanggat makakaya? Sambit ni Lady Yeoman habang ikinakaway ang paglalakad sa kanyang kamay. Ma, ano po ang gagawin natin ngayon? Nasa kalahati na kami ng aming proyekto ngayon. Sinusubukan ba ng Long pamilya na samantalahin ang lahat ng aming mga paghahanda? Panipi, tanong ni Yuma na may pagkahina. Sampal, ikaw walang silbi maliit na bagay. Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Panipi, galit na galit si Lady Yeoman kaya't hindi siya nag-atubiling sampilan kay Yuma sa pangalawang pagkakataon. Galit na galit siya, na nawala ang lahat ng singaw upang magpatuloy sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Fumang mula sa tainga, sumugod siya sa gusali. Bea, okay ka lang ba? Umiiyak si Bea habang tumatakbo pa uwi. Sinundan siya ni Gerald sa likuran. Dumiretso si Bea sa silid ng ikalimang tiyuhin. Hawak niya ang kamay niya habang humihikbi. AY837AY. Tay, wala akong silbi. Ni hindi ako makapagsalita at may pagtanggol. Sinanay kapag inaatake siya ng lahat. Ako ay isang pagkabigo. Humihingi ako ng paumanhin na nabigo akong tuparin ang iyong inaasahan, sabi ni Bea habang umiiyak. Ibinigay sa akin ni nanay ang kanyang paborito at pinakamahalagang pulse ears na may hangad na ibigay ito kay Lola, bilang regalo sa kaarawan, upang masiyahan siya at mapasaya siya. Ginawa niya ito na umaasa na magsusumikap ako sa kumpanya. Ngunit binasag ni Yer ang pulse ears. Sinadya niya itong gawin, alam kung ginawa niya. Ang bawat isa ay nakakita sa kanilang sariling dalawang mata kung ano ang ginawa niya. Panipi, ngunit tatay, pinahihit ni Lola ang kabilang pisngi at inakusahan si Ina. Nang labis na reaksyon, sinabi niya na ito ay hindi hihigit sa isang jade bracelet lamang. Itay, maaaring sa paningin ni Lola, wala nang maihahalin tulad kay Yere. Panipi, seryosong nagdamdam si Bea ngayon. Kadalasan, tiisin lang niya ito kapag ang iba ay pinagtawanan siya o ang kanyang ina. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroong isang lantarang pagpapakita ng kawalan ng katarungan. Hindi na nakatiis, tumakbo na siya pauwi. Hindi mo ba alam kung gaanong galit sa iyo si Rose, o ako at nanay? Araw-araw, susubukan niyang hanapin ang lahat ng uri ng mga kadahilanan upang ipadala kami sa pagpapatapon mula sa pamilya. Ayos. Hindi na ako babalik sa pamilya Yeoman mula ngayon. Panipi, sabi ni Bea, isinubsob niya ang kanyang ulo sa kama ng kanyang ama at nagpatuloy sa paghikbi. Mahinahon lang ni Gerald ang balikat ng balikat nito habang pinagsisikapan nito na aliwin siya. Bagaman si Bea ay isang mabait at mapagparaya na babae, mayroon din siyang sariling pagpapahalaga sa sarili. Walang sino man sa lupa ang makakatiis ng walang katapusang siklo ng diskriminasyon at pananakot. Walang ibang nakaintindi sa nararamdaman ngayon ni Bea, bukod kay Gerald mismo. Pinag-uusapan kung ang pamilya ni Bea ay hindi tumulong sa kanyang ina noon, hindi sila mapunta sa napakasamang estado, dahil pinagkatiwalaan na siya ng kanyang ina sa pagharap sa isyong
Ito, si Gerald ay kailangang magkaroon ng solusyon upang wakasan ang panganib ng kanyang ikalimang tiyuhin. Pinsan, pinagsisisihan kong nag-alala ako sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin na hindi mo man lang nasiyahan sa piging ngayon. Panipi, nagsimula ng humingi ng paumanhin si Bea bago pa man niya tumigil sa paghikbi. Pinahid niya ang luha sa mukha niya habang walang tigil na pagsinghot. Ayos lang. Makinig, Bea, kailangan mong ihinto ang pagkakaroon ng ganoong malubhang mga saloobin. Ang lahat ay magiging mas mahusay sa hinaharap. Tiyak na gagawin ito, at nasa iyo ang aking salita. Panipi, sambit ni Gerald, habang hawak ang kamay ni Bea. Oo, umaasa ako. Tumango si Bea. Biglang tumunog ang cellphone ni Bea. Ang pagtingin sa caller ID ay isiniwalat na ito ay isang tawag sa telepono mula kay Sheldon, butler ni Lady Yaleman. Ang pamilya Yaleman ay nagsasagawa ng isang pagpupulong ng emergency na pamilya. Ang bawat tao'y dapat na narito sa lalong madaling panahon. Panipi, pagkasabi nun ay binaba na agad ni Sheldon ang telepono. Pumunta at hugasan ang iyong mukha at magtungo tayo, pronto. Sabi ni Gerald. Tulad ng impyerno, pupunta ako doon. Hindi man ako aapakan sa takot na lugar na iyon. Sa wakas, naiintindihan ko kung bakit tumanggi ang aking tiyahin na manatili doon, sa kabila ng pagiging napakahusay at may kakayahang individual. Seryoso, maaga o huli, mamamatay ako mula sa lahat ng pagpapahirap na pinagdaanan nila ako. Galit na sagot ni Bea. Paano mo nasabi yan? Dapat isipin mo rin ang tungkol sa iyong ina. Sigurado ako na ang iyong panganay na tiyahin ay magpapatuloy na gumawa ng lahat ng mga masasamang salita tungkol sa kanya. Dapat, pumunta ka kahit papaano. Nakangiting sagot ni Gerald. Saglit na iniisip ito ni Bea bago siya tumango ng bahagya. Sa wakas, sumang-ayon siya sa sinabi ni Gerald. Natapos ang pagpupulong 2:00 ng hapon. Hindi sumabay si Gerald kay Bea sa emergency family meeting. Sa halip, nanatili siya sa bahay upang matulungan ang kanyang ikalimang tiyuhin na magtrabaho ang kanyang mga limbs upang panatilihin itong gumana. Sa wakas ay umuwi si Bea kasama si Catherine mula sa pagpupulong. Narinig ni Gerald ang malakas na pagmumura ni Catherine sa sandaling bumalik sila. Rose, sumusumpa ako sa Diyos, ito ay magiging laban hanggang kamatayan. Walang katapusan dito hanggat hindi dumadaloy ang dugo. Gaano ka manggahas na bulayan ang isang tulad nito? Pupunta ako para sa iyo. Panipi, nagmura si Catherine. Panglimang tita, ano ang mali? Tanong ni Gerald. Hindi sumagot si Catherine sa tanong niya. Namumula ang kanyang mga mata at bumuhos ang luha sa mga ito habang naglalakad. Papasok sa bahay, si Bea ay nasa halatang masamang kalagayan din. Gayunpaman, sa halip na baliwalain siya, tumugon siya kay Gerald. Pinsan, may isang kakilakilabot na nangyari sa pamilyang Yaleman. Ang lahat ay isang kumpletong gulo ngayon. Panipi, AY838AY. May nangyari. Ipinagpatuloy ni Bea na ipaliwanag kay Gerald kung ano ang nangyari sa pamilyang Yaleman. Upang mailagay ito ng maikli, ang pamilyang Yaleman, na nasa ilalim na ng mga dumps ay sinaksak sa likuran ng Long pamilya. Muli, ang Long pamilya ay nagtakda ng kanilang mga crosshair sa pangunahing mapagkukunan ng kita ng pamilya Yaleman na kung saan ay ang pinakamalaking natitirang proyekto sa pag-unlad na mayroon sila. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang pananalapi ng pamilya Yaleman ay mahusay na nakabalangkas upang makapaghiganti sila. Gayunpaman, kapwa sila may kontrol sa napakalaking industriya na lalong nagpalakas ng kanilang walang katapusang pangangailangan para sa higit na kapital. Lalo na ito para sa uri ng negosyo na direktang kasangkot ang kanilang pamilya. Ito ang agarang linya ng buhay ng pamilya Yaleman. Kung wala sila ay titigil sila sa pag-iral. Ang nasabing napakalaking proyekto ay natanggal sa kanilang mga kamay. Ito ay natural para sa kanila na madama ang sakit sa unang pagkakataon. Nang pinapag-aralan ni Lady Yaleman si Rose para sa kanyang mga pagkakamali, sinisi niya ang iba sa ibang tao. Upang mas eksakto, pinilit niya si Bea na kumuha ng isang bagong proyekto para sa kumpanya. Si Lady Yaleman ay labis na nabigo kaya sinabi niya sa sinumang hindi aktibo at hindi handang mag-ship upang mawala mula sa
Pamilya. Diretso niyang itinuro ang daliri sa ikalimang tiyahin ni Bea at Gerald. Ito ay natural na asar na pareho silang dalawa. Hahaha, iyan lang ba? Kung gayon dapat ito ay isang napakadaling trabaho. Panipi, ani Gerald na may isang mapang aswang ngiti sa labi matapos pakinggan si Bea. Pinsan, ang pamilya Yaleman ay nasa isang kumpletong gulo. Ngayon, kaya huwag ka nang magbiro sa akin. Diyos, pareho talaga. Kaming nabigo ng nanay ko ngayon. Malinaw na lahat ito ng kasalanan ng aking panganay na tiyuhin. Siya ang gumawa sa amin. Sa gulo na ito kaya bakit nila pa ako sinisisi? Panipi, nagsimulang magreklamo si Bea. Bakit ako magbibiro sa iyo? Alam ko, hindi ganito ang nararamdaman ni Lola dahil nawala lang sa inyo ang proyektong ito. Kung sabagay, ang pamilyang Yaleman ay hindi lubhang nangangailangan ng pera. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil wala ng bagong proyekto ang pamilya Yaleman. Ang pamilya Yaleman ay dalubhasa sa pagpapaunlad ng engineering. Ang pagkakaroon ng isang proyekto sa kamay ay tulad ng patuloy na pagkakaroon ng isang kampanya sa advertising. Nagbabayad ang lahat upang mapalipat-lipat ang aming pangalan sa aming mga potensyal na kliyente. Nang walang isang proyekto, ang tanging kalalabasan ay magiging isang pababang spiral, at ang bagay na ito na talagang pinag-aalala ng Lola, sagot ni Gerald. Tama kayata, ngunit kahit na nasa project department ako, hindi ko lang kayang hawakan ang buong proyekto ng mag-isa. Si Rose, dapat ang namamahala sa lahat ng ito. Alam kong sinusubukan lang niya akong mawala at ang nanay ko. Hindi siya titigil hanggat wala kami sa pamilya. Panipi. Kung gayon, dapat kang makakuha lamang ng ilang malalaking proyekto para sa Yaleman Group at ipakita sa kanya na ikaw ay isang may kakayahang tao. Tutulungan kita sa ganyan. Nakangiting, sagot ni Gerald. Ayan ka na, hinihila ko ulit ang pa ako. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Patay na seryoso ako. Panipi, umiling si Gerald bago niya pinalo ang kanyang cellphone. Matapos bigkasan ng ilang mga salita sa telepono. Tumingin si Gerald kay Bea at, tapos na. Maaari kang pumunta sa punong tanggapan ng Trust Deck Group mamaya sa hapon at ibibigay ng person in charge doon ang proyekto sa iyo, okay? Panipi, pinsan kapatid, may mga kilala ka sa Trust Deck Group. Palaging may nararamdamang misteryosong bagay kay Bea. Yep, siguradong gagawin. Nagtatrabaho doon ang isa kong kaklase. Panipi. Sagot ni Gerald habang nagpapanggap ng kamangmangan. Kung sabagay, hindi pa oras upang ilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan, bagaman hindi na kailangan para sa kanya na itago ang anumang mga lihim kay Bea, mayroon pa ring ilang mga bagay na sa palagay niya ay napakahirap na ipaliwanag. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Pagkatapos ng pagpunta doon, makakasalubong mo ang isang nagngangalang G. Caden Zelly. Siya ang lalaking namamahala sa proyekto. Seryosong sagot ni Gerald. Tumango si Bea nang mapagtanto niyang hindi siya niloloko ni Gerald. Walang nagdulot ng kahirapan para kay Gerald na nakakuha ng ganap na kontrol sa lahat ng mga negosyo ng pamilya sa Weston. Siyempre, hindi masasayang ng oras si Bea sa pakikipag-usap kay Gerald. Matapos magpasariwa, dumiretso si Bea sa punong tanggapan ng Trust Deck Group. Ginawa niya ang pagkakaroon ng kumpletong pananampalataya sa kanyang pinsan na hindi niya siya kawayan. Ang Trust Deck Group ay isang napakalaking korporasyon sa Yanken. Hindi ito negosyo ng pamilya, ngunit karaniwang ito ay itinuturing na Diyos ng yaman para sa maraming mga negosyo sa pamilya. Sa makatuwid, ang kanilang lakas at impluwensya ay ganap na hindi may isip. Miss, maraming mga kliyente dito ngayon kaya mangyaring maghintay sa VIP waiting area. Pagdating ni Bea sa kanilang gusali, isang customer service representative ang humantong kay Bea sa VIP waiting area sa isang napakamagalang na pamamaraan. Pagpasok sa waiting area, nakita ni Bea ang marami sa kanyang mga kakilala na naghihintay sa loob. Sabay-sabay, lahat ng mga kakilala ay nakita rin si Bea. Ay nako, bakit kung hindi si Bea? Pumunta ka rin dito. Panipi, Kabanata 839. Kayo ba? Nakasimangot si Bea pagkakita niya sa kanila.
Ang pag-upo doon ay walang iba kundi ang pamilya ng kanyang panganay na tiyuhin na 3 at pati na rin ang pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin. Ang nangyari ngayon ay nagtaguyod ng pagkapuot kay Bea kay Rose. At sa natitirang pamilya Yaleman, gaano ka kawalang respeto sa iyo, Bea? Hindi mo ba dapat batiin ang iyong matatanda kapag nakikita mo sila? Wala ka bang asal, o kahit na isang pangunahing pakiramdam ng paggalang? Panipi, malamig ang tugon ni Rose. Sinaman siya ng tingin ni Yuma na may galit na ekspresyon. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Narito ako upang talakayin ang isang proyekto natin. May hawak na bag si Bea. Lahat ng nasa VIP waiting area ay pawang mga boss o ilang lokal na tycoon. Alinman sa iyon o sila ay mga mayari ng pangalawang rate ng kani-kanilang mga negosyo, tulad ng kanyang panganay na tiyuhin. Siya lang ang tao rito na nakadamit tulad ng isang ordinaryong empleyado. Ano ang sinabi mo? Narito ka upang pag-usapan ang tungkol sa isang proyekto, tanong ni Rose habang tumatawa sa mukha ni Bea. Napatingin siya kay Bea na parabang nakatingin sa tanga. Alam mo bang ito ang Trust Deck Group na pinag-uusapan natin? Bakit hindi ka ulit tumingin sa paligid mo at makita kung anong uri ng mga tao ang naghihintay dito ngayon? Talagang iniisip mo na magkakaroon ka ng karangalan na makipagtulungan sa mga taong ito batay sa iyong mga kakayahan. Panipi. Sabi ng pangalawang tiya habang ngumiti siya ng mapangiti. Hoy, baka nagsimula ng magpanik si Bea dahil sa sinabi mo kanina ngayon. Marahil ay napagtanto niya sa wakas na wala siyang iba kundi pananagutan sa pamilya. Siguro takot na takot siya sa pagka-kick out sa pamilya kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi subukan ang swerte dito. Panipi. Umiling si Yer habang nagdidirekta ng mapait na ngiti kay Bea. Tama yan. Hindi ko pa naririnig ang mga ordinaryong empleyado na pupunta sa punong tanggapan ng Trust Deck Group upang makausap lang ang person in charge tungkol sa isang kalunos-lunos na maliit na proyekto. Bea, binabalaan kita, hindi mo ba naisip na sabihin sa kanila na bahagi ka ng pamilya namin? Wala kang ibang dinadala kundi ang kahihiyan at kahihiyan sa pangalan namin. Panipi, mapanghamak na sabi ni Isabel. Galit na galit si Bea ngunit hindi niya ito pinansin. Naupo siya sa sulok ng VIP waiting area. Alam mo kung ano, kalimutan mo na. Huwag na lang nating pansinin ang batang kalokohang iyon. Yera, hindi mo ba sinabi na ang iyong kamag-aral mula sa M-Country ay nagtatrabaho din dito? Kilala ng tatay ng iyong kaklase si G. Haddel, sino ang manager dito? Tama ba? Bakit wala pa siya rito? Tanong ni Yuma. Narito sila upang humingi ng tulong sa kanya. Kung maaaring makuha ni Yera ang kanyang mga kamay sa isang proyekto sa oras na ito, ang kanyang posisyon bilang hinaharap na tagapagmana ng pamilyang Yaleman ay may lalagay sa bato. Ito ang dahilan kung bakit napagpasyahan nilang pumunta dito. Ang pangalawang panganay, gayunpaman, ay isang walang kahihiyan na bangkos, kaya napagpasyahan din nilang sundin si Yera at ang kanyang pamilya hanggang dito. Gayunpaman, hindi natatakot si Yuma na magnakaw ng mga ito ng pansin mula kay Yera. Nakagawa na ako ng tawag sa telepono ngayon lang. Si G. Haddel ay nasa isang pulong pa rin. Sinabi na sa kanya ng ama ng aking kaklase tungkol dito ngayon lang. Dahil alam niya na kami ay mula sa pamilya Yaleman at personal na pumunta dito upang makita siya. Naniniwala akong hindi niya papansinin ang aming mga pakiusap. Panipi. Tiwala namang sagot ni Yera. Sige kung ganun. Sa paligid ng sandaling ito na lumapit sa kanila ang isang magandang tagatanggap. Ikaw ba si G. Yuma Yaleman? Oo. Kumusta, G. Yaleman? Katatapos lamang ng pagpupulong ni G. Haddel. Mangyaring tamasahin ang isang tasa ng tsaa habang naghihintay ka rito. Dadalhin kita sa tanggapan ni G. Haddel upang magpatuloy sa iyong talakayan sa paglaon. Panipi, sige, maraming salamat. Tuwang-tuwa sina Yuma at Rose nang mapagtanto nilang maayos ang kanilang plano. Gayunpaman, sa parehong oras, nagbuntong hininga sila ng mapagtanto na ibababa nila ang kanilang sarili sa harap ng ibang tao upang makuha ang nais nila. Upang sabihin sa iyo ang totoo, si G. Haddel ay isang katulong na manager lamang.
Isa lamang siya sa maraming mga tagapamahala. Sa Departamento ng Kalihim, hindi ito tulad ng mayroon silang mas mahusay na mga pagpipilian. Ang lubhang kailangan ngayon ni Yuma ay ang mga proyekto na makukuha ang kanyang posisyon sa pamilyang Yeoman. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding mga pamilyang Long at Quarrington sa equation, nangangahulugang ang Trust Deck Group ay maraming pagpipilian upang pumili. Miss Yeoman ka ba? Nag-check lang ako at wala akong nakitang mga appointment na ginawa sa ilalim ng iyong pangalan. Panipi, inilipat ng atensyon ang atensyon kay Bea. Kailangan ko bang gumawa ng isang tipanan? Sinabi sa akin ng pinsan kong pumunta at may naghihintay sa akin dito. Panipi, Kabanata 840, medyo kinakabahan na sabi ni Bea. Ang iyong pinsan, maaari ko bang malaman kung sino siya? Sino? Ang hiniling niya sa iyo na hanapin mo dito. Panipi, ang receptionist na nagtatrabaho sa front desk ay may napakahusay na ugali at malinaw na nakatanggap siya ng espesyal na pagsasanay para sa paglilingkod sa kanilang mga kliyente. Trituhin niya ang lahat sa silid ng may paggalang kahit na ang payak na bihis na. Bea, ang pangalan niya ay Gerald Crawford. Sinabi niya sa akin na pumunta dito at maghanap para sa isang lalaking nagngangalang G. Hayden Zelli. Panipi, umiling ang resepsyonista sa front desk at may masakit na ngiti. Sinabi niya kay Bea, humihingi ako ng paumanhin ngunit walang sinumang nagngangalang Hayden Zelli dito. Wala pa kaming naririnig na kahit sino na tinawag na Gerald Crawford. Sigurado ka, bang hindi ka nagkamali? Panipi, ano? Samubo ang kaba ni Bea nang marinig ang sagot ng resepsyonista. Lalo, na ito ay dahil lahat ay nakatingin sa kanya. Nagsimula siyang mamula dahil sa kahihiyan. O aking Diyos, ano ang sinabi ko ngayon lang? Diyos, nakakahiya, ang lokohang nandito niya. Panipi, hindi makapagsalita, tinakpan ni Isabel ang kanyang mukha upang maprotektahan ang sarili mula sa mahirap na kapaligiran. Kaninong koneksyon ang sinabi niya na umaasa siya? Gerald Crawford. Nagalit na ba ang babaeng ito? Si Gerald ang gumawa sa kanya na pumunta rito. Hahaha, kahit na ang mga tumatanggap ay hindi pa naririnig ang pangalang sinabi niya. Ngini siya ni Rose. Sobrang kaba ni Bea na ikinuyom niya ng mahigpit ang mga kamao. Clueless sa susunod na gagawin. Tio Yeoman. Ang lahat ay naayos na. Si G. Haddel ay darating dito sa ilang sandali. Dapat uminom muna kayo. Panipi, nagpakita ang isang binata na may maliwanag na ngiti sa labi. Halatang walang iba siya kundi ang kaklase ni Yura. Miss LeCroy, ano ang mali? Ang kaklase ni Yura ay sumulyap sa front desk sa pagkakataong ito. Na may higit na kalahating pusong ngiti. Ang resepsyonista sa front desk ay tumugon, sinabi ni Miss Yeoman na narito siya sa rekomendasyon ng kanyang pinsan. Naghahanap daw siya ng tumawag kay G. Hayden Zelli. Tobias, hindi mo pa naririnig na may tumawag kay Hayden Zelli na nagtatrabaho dito, hindi ba? Panipi, hindi, sa palagay ko hindi ko pa naririnig ang pangalan na iyon. Dati, sagot ni Tobias habang umiling. Pagkuha ng isang mas nangingibabaw na postura, sinabi niya kay Bea, makinig, nais mo bang muling suriin ang pinsan mo upang tanungin kung nasa tamang kumpanya ka? Lahat ng tao sa silid ay nagsimulang tumawa kaagad sa narinig niyang sinabi niya iyon. Nakakahiya. Diyos, ito ay nakakahiya. Galit na sabi ni Yuma. Ang tanga mo, buffoon ka, sinungaling lang sa'yo si Gerald. Sigurado kang makapal ang balat, hindi ba? Kung naririnig ni G. Haddel ang tungkol sa bagay na ito, walang alinlangan na tretuhin niya ang aming pamilya bilang isang bangkos ng mga payaso. Sinasabi ko kay Lady Yeoman ang tungkol sa mga kilos mo sa pag-uwi natin mamaya. Panipi, ani Rose habang sinusundot ang daliri sa bungo ni Bea. Bakit hindi mo tingnan ang karakter at pagkatao ng lokong iyon? Seryoso ba kayong naniniwala sa lahat ng sinabi niya? Panipi, hindi, ang pinsan ko ay hindi kailanman magsisinungaling sa akin. Hindi siya ganoong klaseng tao. Pinabulaanan kaagad ni Bea ang kanilang mga sinabi. Literal na ikaw lamang ang tao na tinatrato siya bilang iyong tunay na pinsan. Wala siyang iba kundi isang tanga, at ikaw din. Panipi, sagot ni Isabel. Oh, narito si G. Haddel. Panipi, may tumawag.
Isang lalaking nasa katanghaliang lalaki na nakasuot ng isang pinasadya na suit at pinakintab na sapatos na balat ang lumabas sa elevator papunta sa VIP waiting area kasama ang isang pangkat ng mga babaeng katulong. Ang mga katulong ay naghiwalay sa dalawang maayos na hilera. Mayroong halos 40 tao. Ito ang personal na paraan ni G. Haddel ng pagtanggap sa kanyang mga panauhin. Ang ilan sa mga pinuno ng kani-kanilang kagawaran ay naruroon. Din, nakatutok si G. Haddel sa pag-aayos ng kanilang mga posisyon. Mula sa harap hanggang sa likuran. Wow! Miss LeCroy, darating ba ang isang VIP ngayon? Marahil ito ay ilang malaking ehekutibo mula sa senior management ng ilang MNC. Panipi, natigilan si Tobias. Naghahanda talaga sila ng isang welcoming na seremonya. Wala akong ideya, hindi kami sapat na kwalipikado upang makipag-ugnay sa alinman sa mga senior executive. Ang mga tao lamang tulad ni G. Haddel ang may pahintulot na gawin. Iyon, panipi, tumugon ang resepsyonista sa front desk. Ang Trust Deck Group ay isang napakalaking korporasyon at nahahati ito sa tatlong magkakaibang klase, mababang antas, mid-level, at pamamahala ng mataas na antas. Ang front desk ay nakikipag-ugnay lamang sa mga tao mula sa mababa at kalagitnaan ng antas, hindi kailanman sinuman mula sa pamamahala ng mataas na antas. Ang nasabing isang eksena na mas malamang kaysa hindi ay isang palatandaan na ang isang tao mula sa mataas na antas na pamamahala ay darating. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.